At ngayong araw ay pangalawang araw po, no? Baga parang ito po yung kanilang mga photos at mga behind the scene kung saan ay nandoon po sila sa Dubai. So by tomorrow, Monday is lalapag na po silang muli dito sa Pilipinas, papabalik. So medyo malungkot man sa part ng ilang mga Hotden fans kasi nga parang this is gonna be the last time na sila magkakasama abroad. Pero alam niyo po ba na aside from those things ay may mga positive news po na naglabasan kung saan ang Hello Love Again breaks records in Middle East, earns 1.4 million in just 1 week. So ganito katindi yung inilabas na mga numbers, no, figures kung saan ang Hello Love Again is just continuously breaking records. According to Nelson Canlat's report on 24 Oras Weekend Saturday, the Alden Day Charts and Catherine Bernardo starrer earned $1.4 million in just 1 week of theatrical run in the United Arab Emirates, Qatar Kingdom of Saudi Arabia, and Oman. It also broke records with the highest opening day, biggest single day gross, and highest opening weekend gross for a Filipino film in UAE, KSA, and Qatar. Hello Love Again is officially the first Filipino film to surpass 1 billion in gross sales at the box office. It is also the highest grossing Filipino film of all time. Hello Love Again premiered in cinemas on November 13 and now showing in 1,100 cinemas worldwide. So ganito katindi yung mga naglalabas ang news about Catherine Bernardo and Alden Day Charts kung saan talaga naman pinabilib po nila ang buong mundo sa napakagandang kanila pong naging resulta ng movie na ito. Syempre in collaboration po ng ABS-CBN at ng GMA Network, 'di ba? So talagang nagsama yung or nag-collab itong dalawang ito, grabe po, 'di ba? So kasabay nito ay nakatanggap din po ng award itong si Miss Catherine at si Alden Richards, no? Number 1 Filipino film in Australia. Highest grossing Filipino film in Australia. Biruin po ninyo, may mga kasabayan sila mga international movie, pero sila po yung nag-number 1, no? Sa highest Filipino film sa Australia. And of course, from the other part of the country. Makikita natin na talagang very historical, ano? Talagang masasabi mong parang isang napakalaking blessing para kay Miss Catherine Bernardo and Alden Richards, maging sa team po ng HLA at maging sa mga executives at dalawang naglalakihang network. Kaya naman, binigyan din po sila ng award na Hall of Famer, no? Dito sa Dubai, yan po yung pinaka-trophy nila. At inabot po sa kanila yan. And in-award po sa kanila doon po sa The Filipina Channel. They are really blessed na talagang hindi nila ina-expect ang lahat ng ito. Congratulations, Catherine Alden Hall of Fame, the first Filipino artist in real cinemas. Catherine Bernardo, Alden Richards, Hello Love Again, #Katden, #Team Kasoy o Catherine and Tisoy. Wow, ang ganding naman. And kaya naman po dahil sa napakagandang mga news at talagang breakthrough talaga na masasabi. Ito pong mga nangyari po kay Miss Catherine at Alden Richards, kinakalampag ngayon ng ilang mga netizen. Ang dalawang malalaking network kasi wala pa po silang inilalabas na kung ano man yung susunod na proyekto. Tapos ipinapartner na kay Joshua. Diba parang nagbibigay na ng motibo si Joshua na gusto niya siya na yung susunod na makapartner ni Miss Catherine Bernardo at marami pang iba na lumalay na. Pero sana nga pagbigyan muli, no, dahil may mga parang suggestion ng ilan sa mga netizen na gusto sana ng mga Hotden natin na magkaroon sila ng teleserye together since magka-collab naman ng ABS-CBN at ang GMA Network. At inaalam po natin kung nagaganap na ba yung tinatawag na signature campaign para po sa next project ni Catherine at ni Alden Richards. Ang sabi nga ng ilan na bagay daw kay Catherine at Alden Richards yung Queen of Tears. Hindi ko pa kasi napanood yun pero I think parang parang i-comment nyo nga po sa comment section kung ano po yung pinaka-tema or storya po nito para alam natin kung ito ba ay nababagay sa kanila or what. Pero ganun pa rin po yung stand ko, no? Kung bibigyan man sila ng panibagong teleserye or ano man yung proyekto nila together, I rather choose na magkaroon sila ng original na concept, no? Parang kumbaga sila lang yung talaga yung gumawa. Bibigyan nila ng sarili nilang hostisya at hindi nila kailangang gayahin yung iba. So, kayo po, anong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. At ngayon naman, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo at magre-react tayo, no, sa inyo po mga komento. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am si Lorena Alay. Sabi niya, wag niyo pong huwag niyo pong hintayin na magsalita ang mga Catherine fans, baka mapahiya kayo. Kayo nga, mga Aldab, tumahimik na kayo kung ayaw niyo mapahiya. Masikat si Catherine kay Alden kasi si Alden mismo umamin, halos hindi na siya makakain. Nung nalaman niya na si Catherine ang maging kapartner niya sa movie HLG kasi nga naiisip niya na si Catherine ay isang box office queen at maraming awarded na natatanggap. Kaya kayo mga Aldab, huwag kayong magyayabang kung piling niyo na sikat. Yan, so ganito niya po pinagtanggol si Miss Catherine Bernardo
Bernardo, ano. Actually, ang siko naman talaga dito, kung tutusin naman talaga, may pangalan na si Catherine Bernardo nung nai-partner siya kay Alden. Si Alden kasi parang ano siya parang nakilala talaga siya ng todo nung Aldab days. And sabi niya pa, kung kumpara kay Catherine sa kanila, huwag kayong bulag-bulagat kasi kung ang kasikatan walang makakatalo kay Catherine. Buksan niyo mga mata at isip niyo, kung mahal niyo ang Kat din, huwag kayong magsalita ng hindi maganda kay Kat. Kasi lalabanan ko kayo, idol ko si Alden, pero marunong akong tumingin ng patas at ng tama, o loko. Tama naman talaga kasi let's be fair, 'di ba? Maging kasi may mga adaptant kasi kung paano ninyo parang pintasan si Miss Catherine Bernardo kung ano-anong sinasabi nila, 'di ba? Pero just the same, di naman natin sila pwedeng mapilit, di naman natin sila ma-change of mind, di natin sila 'di ba? Kasi nagdesisyon nilang paniwalaan eh. And sabi ni Ma'am si Annabel, Miss Tareds, grabe nga yung mga tao sa Dubai. Dinumog ang Kat din. Kawawa yung nag-escort, naiipit na siguro. Di nila akalain na ganon kadaming mga tao ang nag-aabang. Kaya di sila nakapag-request ng guard. Si Alden todo protection na talaga na di may ipit si Kat. Siya na nga ang magbitbit ng bag ni Kat. Kasama pala ni Mami Min kasi nung sumakay na sila sa van, pinasakay na si Mami Min at ang daming mga bulaklak na pinamimigay para sa Kat din. Grabe no, siguro sa meet and greet today at bukas mas matindi pa ang tao. Ayun, so ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Actually, nagulat nga po ang lahat na ganun katindi kung paano sila sinalubong sa Dubai. Kasi talagang announce talaga yan na sa Dubai sila magpupunta. Pero yung kanilang meet and greet medyo hindi po pinalad na makapasok ang lahat kasi konti lang yung kapasidad ng lugar. Sabi ni Ma'am si Armando Cardona, good day Miss Tareds, congrats sa Kat din. Ibang klase, ang ganda ng manang teamwork at chemistry nila. Ibang-iba talaga ang samahan nila. Iyan ang tunay na marami na naman bashers dito sa kanila. At inggit, tama lang yung ginagawa nila. Wag muna silang sasabihin ng katotohanan sa kanilang dalawa. Panabikin muna nila ang mga viewers nila. Darating din ang oras na sasabihin din nila ang totoo, ang katotohanan sa kanilang dalawa. Good luck na lang sa Kat din and good luck din sa'yo Miss Dareds and Godness. Thank you po Ma'am Mr. Armando Cardona. And of course, sabi ni Miss Daisy Empleo, good evening Miss Doris at sa mga viewers mo Miss Doris. Yes, business class ay single seats lang. Alangan sa kanlungan ni Alden uupo si Kat. Kaya talaga mga bashers. Alam mo Miss Doris, meron din Ka-Dreamers Dubai chapter. Nakita ko sila sa video Ka-Dreamers at ay Kat niyan fans yun. At todo support sila kay Kat at Alden. Nasa BS sila. Yes, mahal business class. Mahal na mahal nila si Kat. Happy here. By the way, Miss, sorry sa comment ko before anything else, yun not rice, dami ko typo error. Thank you sa pagbasa ng comment ko. Yan, thank you Ma'am si Daisy Empleo sa inyo pong komento. And salamat po sa palagian ninyong panonood, ayan, napaka galing naman. Kasi dati silang Katniel fans, pero still, sinusuportahan pa rin nila ang Kat din. Yun talagang totoong fan. And sabi ni Miss Ragde, sa nakikita sa kanila, for sure, meron ng nabuong special closes kina Alden at Kat during pagstay and shooting nila sa Canada. Action speaks louder than words. Sa nakikita sa kanila sa ngayon, normal yung maging sweet sila sa pagpopromote ng movie nila before mag-show. But now, kumbaga kahit hindi magpakita ng sweetness sila dahil sa lakas ng HLA, ay kikita pa rin. But still, nandun pa rin yung sweetness and clinging nila to each other. Yes, mga actors sila, but tao rin yan, pwede na fall sila after going yung intimate scene nila and everyday sila magkasama sa Canada, malamig at walang masama dahil both single naman sila. Very true, 'di ba? Alam niyo, parang mas lalong lumalim kasi 'di ba meron pong isang interview si Miss Catherine na parang tinanong si Alden, nasabihin mo sa akin yung mga bagay na hindi ko pa alam. Parang doon po talaga mas lumalim yung level of comfortability nilang dalawa. Parang nagsabi na sila sa mga secrets po nila, 'di ba? So, sabi ni Miss